guys, pauwi na ako. Time check 4:20 ulit. 4:20 yata, 4:25. Then, nagmamadali akong umuwi kasi yan, baka malate ako makasakay ng train. So, minadali ko. Actually, hindi ko pa natatapos yung trabaho ko, pero kailangan ko nang mag-log out. Kung hindi pa ako magla-log out, hindi na ako makakatayo sa desk ko. Naisip ko, siguro tapusin ko mamaya kasi full day tomorrow. Sobrang busy ko maghapon bukas. May workshop akong a-attendan bukas. Full day yon. Tapos yon, in between may mga meetings din. Ay, bahala na si God. And by the way guys, alam niyo ba ang saya-saya ko ngayon? Alam niyo ba kung bakit masaya ako? Kasi binigyan ako ng recognition kanina. Alam niyo ba, sobrang hindi ko alam kung anong reaction ng, alam mo yun, basta nabigla ako, na-surprise ako guys. Hindi ko yun in-expect. Tapos sobrang daming attendees. Although yung meeting naman was attended virtually. Pero yung ilang leadership teams, kasama rin ang director namin at yung GM na isa na sinusupport ko. Ayun, nandun sila face to face. Tapos sila yung, ayun, na-recognize nila ako sa efforts and hard work ko, yung contribution ko. And kaya gulat na gulat ako kanina kasi hindi ko yun in-expect. Diba? Ayun. So actually, yung sa akin, sabi nga nila, parang special award daw siya or special recognition kasi explain ko mamaya yung reason. Ikatatawid muna ako. Explain ko mamaya. Hey guys, kumusta kayo? Actually, dapat kanina pa akong 4 o'clock nag-sign off, pero unfortunately, yan, nag-overtime ako. Naka-work from home ako, pero overtime, di ba? Okay, so, ano nga bang ikukwento ko sa inyo? Somehow may good news ako. Sort of. I think so. Nung nag-start ako sa work ko, okay, nag-start ako December 11, and ang work ko was nagsusupport ako ng yung inassign sa akin, isang malaking team at isang average team. Both of them IT department sila. Okay. So, ano nga ba? Nung na-assign sa akin yung dalawa, somehow na-handle ko pa kasi feeling ko dahil nasanay ako. So, alam mo yun, yung culture sa UAE na, alam mo yun, kumbaga lahat kailangan matapos mo mabilis, kailangan tinatapos mo yung trabaho mo, walang pending, hindi mo pinagpapabukas. Ang tawag yata dun, hindi ako nagpo-procrastinate, ganun. So, nasanay lang ako sa ganung work ethics. And so somehow, siguro, nagustuhan yung performance ko ng manager ko. And then, ang nangyari was, nire-shuffle kami. Kasi, nung time na yon, dapat 4 kami. And yung isa, kumbaga, mag-join pa lang siya. So, technically, new joiner siya. Although, dati naman siya sa government sector din. Tapos, yung 2 pang kasama namin,
Yung isa, as in talagang sobrang tagal na niya. Siguro mga 15 years. Tapos yung isa naman, galing siya ng private sector. Pero dito din sa Auckland. So, technically, ako lang yung, kumbaga yung bagong salta sa New Zealand. And, yun, nung nakumpleto na kami, nung 4 na kami, ang ginawa was, yung workload ng contractor na umalis na friend ko, na naging friend ko, yung workload niya, ang ginawa was, yung isang malaking team na hawak niya, na pinakamalaking team, binigay sa akin. And then, ni-replace yung average size na team na hawak ko. So, technically, yung mga naging hawak ko were the biggest teams sa buong, what can I say, sa buong organization umbrella, sort of, parang ganon. So, nung in-announce yung restructuring sa amin nung time na yon, I mean, reshuffle, not really restructuring. Nagalit ako dun sa direct manager namin. Kasi ang structure namin was, under kami dun sa isang team, tapos ina-allocate lang kami sa ibang teams to support them. Ganon. Kaming 4 nga. So, actually lahat kami nagalit. Pero, ako yung, kumbaga talagang nilaban ko, I guess, yung side ko. Kasi very opinionated ako, and alam ko naman na, alam mo yun, kumbaga, pwede kang magsalita. Kung may nakikita kang mali, sabihin mo, kung ganon. So, sinabi ko, hindi ko siya kakayanin kasi mawawalan ako ng time sa pamilya ko, mawawalan ako ng personal life, mawawalan ako ng balanced life. Diba? Which is yun talaga yung pinopromote nila. Dapat daw balance yung work and life mo. Yung personal life mo. Dapat balance daw yun. Pero, nung time na yon, talagang nakikipag-debate ako sa boss ko. Sabi ko, paano mangyayari yun? Kung binigyan mo ko ng 2 malalaking teams, what would you expect me? What would you expect from me na hindi naman ako makina? Siyempre, I mean, diba hindi naman pwedeng araw-araw akong mag-overtime. Diba? May mga anak ako. Compare nga sa aming 4, ako yung may mga bata-bata pa na mga anak. Kasi yung isa, talagang adults na yung anak niya, yung mga anak niya. Yung 2 naman, parehas silang single, wala naman silang mga anak. Tapos sa akin yung pinakamabigat na responsibilidad. So, noong time na yun, galit na galit ako. And nilalaban ko talaga siya. Pero, since diba, wala rin naman kaming nagawa. So, natuloy pa rin yun. So, nung time na yun, actually, nagdadalawang isip na ako. Gusto ko na talagang maghanap ng ibang work. Yung ganun ba. Tapos, at the start, nahirapan talaga ako. Yung hindi ko alam kung paano i-balance yung time ko. Inuuwi ko yung trabaho ko. Hirap akong i-handle siya. And then, I was praying nung time na yun. Lord, kung hindi to para sa akin, bigyan mo ko ng ibang mas magandang opportunity kung saan ako magpa-prosper. Yung ganun ba? So, isa din sa prayer ko, Lord, bigyan mo ko ng strength para ma-handle ito. Kasi kung ako lang, hindi ko siya kakayanin. And then, so, every single day, continuous adjustment, every single day, unti-unti, natututunan ko kung paano siya i-handle. Although,
compared talaga before, mas mabigat yung responsibilidad ko ngayon. Mas malaki yung workload. And then, ayun nga, all of a sudden, diba naikwento ko sa inyo sa previous vlog ko na may mangyayaring restructuring, which is hindi kami nakakasigurado kung magiging redundant kami, kung mawawalan kami ng work, or it could also be matatransfer lang kami ng ibang team, yung ganun ba. So it's very unsettling situation na paano na, diba? And considering na at this time pa naman, ang laki talaga ng competition sa job market. Kasi na-mention ko na to since yung quantity or yung dami ng tao na nawala ng trabaho in both public and private sectors, both of them, daming nawala ng work, plus yung mga bagong salta pa dito ng mga migrants. Lumobo talaga sila yung market competition, yung job market competition. Kaya kayo dyan, yung mga naghahanap ng work dito sa New Zealand, kung isa kayo sa viewers dito, huwag niyong isipin na, alam mo yun, huwag niyong i-discount yung sarili niyo na bakit hindi ako nakakahanap, bakit walang tumatawag sa akin na employer, bakit hindi ako nagugustuhan ng employer. Think about this way kasi malaking-malaki yung competition ngayon kasi ayun nga, maraming nawalan ng trabaho in the previous months dahil sa recession. So, it's not because of you na lacking ng capacity or lacking kayo ng skills. Hindi, talagang mahirap yung job market ngayon sa New Zealand. Which is why, di ba, nabanggit ko na to sa previous vlog, maraming Kiwi or New Zealander talaga ang maalis dito papuntang Australia para doon sila sumubok maghanap ng work. Kasi nga, nahirapan na sila dito. And then, ganun din actually sa work namin, unti-unti, ang dami na rin ng mga nagre-resign kasi natatakot silang pagdaanan yung kung mag-aantay sila tapos isa sila sa mawawalan ng work, natatakot sila kung paano yung mga obligations, syempre yung mga bayarin, diba, yung mga mortgages nila, syempre mas matatagal na sila dito. And yung iba naman sa kanila is yung process daw kasi ng restructuring, it's demoralizing, it's demotivating kasi parang feeling mo you're not enough, yung ganon, kaya ka na di-disestablish, yung mga ganon ba. So yung iba na mga empleyado, yung iba nga mga managers pa yun, unti-unting umaalis na, nagre-resign sa organization. And yung mga syempre hindi naman namin sila, kumbaga hindi kami makakapag-hire ng replacement nila kasi freeze hiring nga. So yun, in continuation dun sa kinukwento ko sa sitwasyon ko, alam mo ba, God is good kasi nung time na nalaman kong magkakaroon ng restructuring, I got so worried. Siyempre kasi iniisip ko, at this time, di ba ako pa lang yung full-time na working kasi si husband, technically hindi pa rin siya allowed mag-work ng full-time kasi hindi pa tapos yung pag-aaral niya. And it's gonna be another 2 months bago matapos yung studies niya. That's the time pa lang na pwede siyang ma-hire for full-time job. Tapos nasabay pa, di ba, na mahirap yung paghahanap ng work ngayon dahil nga sa crisis at laki ng competition sa market. So, nag-pray ako nung time na yun, nung in-announce yung restructuring. And, nag-pray ako na, Lord, give me strength to face and manage the situation. If this is not the right job for me, please give me an opportunity far better than this. Please give me and grant me the career where I can prosper, where I can also
bless my family and other people in the future, sabi ko. So, ayun, the following day naging light yung feeling ko in such a way na hindi ko nga ma-explain. Basta biglang nagkaroon ako ng strength the following day nung nag-pray ako. Nagkaroon ako ng wisdom, ng relief, ng comfort, kung yun man yung maitatawag doon, for those of you na kumbaga nawalang religion or nawalang faith. So, nung time na yun, hindi ko maintindihan kung bakit ganun. I mean, I was just doing my job to the best that I can. Tapos biglang, diba, nung una, na-reshuffle kami, nag-a-adjust pa ako, in the middle of adjustment, biglang ma-announce parang yung restructuring, yung ganun ba. Tapos guys, alam niyo ba, dito na tayo sa good news. Recently, yung boss ko, yung direct manager ko na inaway ko dahil ayoko nung reshuffle, she offered me na i-feature ako sa, alam mo yun, yung publication sa organization naman, sa government nga. So, ibig sabihin nun, kumbaga parang, kumbaga it's a way of saying na nire-recognize niya ako bilang one of, kumbaga, best employees, parang ganun. So, she offered me that na i-feature ako sa parang magazine ba ng government sector sa amin. And then I refused kasi nga nahiya ako. Yung kumbaga, as much as I can, gusto ko yung nasa likuran lang ako. Yung parang as much as possible invisible mode nga. Kasi di ba introvert nga ako. Well, some of you might even ask, nagagawa mo nga mag-vlog tapos sasabihin mo ayaw mo ng attention. Well, it's a different thing kasi yung pagba-vlog, hindi ko naman kayo nakakasama, hindi ko naman kayo nakikita, diba? So, malaya akong nasasabi kung ano yung gusto kong sabihin, nakakapagkwento ako ng malaya, nang hindi ako nagkakaroon ng anxiety or diba, na stress, walang ganon. So, it's a different thing kasi kapag na-feature ka, syempre, lahat ng tao, mare-recognize ka, makikilala ka, yung ganon ba? So, ayoko ng ganong klaseng spotlight, ayoko ng ganong klaseng attention. So, na-refuse ko siya. And then after mga 2 weeks na naman, yung isang general manager na sinusupport ko, yung sa IT nga, siya na naman ang nag-offer na baka daw pwedeng i-feature ako sa magazine ng organization. So, kumbaga, separately, walang alam yung boss ko na yung sinusupport kong GM. Hinalok din ako to be featured sa magazine ng organization. Kumbaga, ang mangyayari doon is ipopost yung picture ko, and at the same time, parang magkakaroon doon ng profile description ko, yung parang somehow parang biography ko, and at the same time, yung parang interview, question and answer tungkol sa akin and tungkol sa work ko, yung parang ganun ba. So, again, na-refuse ko siya. Sabi ko, hindi ako komportable sa attention or sa spotlight. Sabi ko, mas prefer kung iba na lang yung i-feature nila. So, that's the second. And then, di ba kanina binabanggit ko yung pinakamalaking team na ibinigay sa akin. And yung boss ko doon, guys, very challenging, I guess, yung description ko sa kanya. Kasi introvert siya, and at the same time, very tensed yung personality niya. Hindi mo siya, kumbaga, no one knows about him on a personal level. Ganun siyang, kumbaga, ganun yung personality niya. Yung everything about him or everything that you would go for a conversation with him
all the communications with him are all on professional and work basis, ganun, hanggang doon lang kumbaga. And then very stiff and very strong, dominant personality, very opinionated, and yun, kasi nga boss siya and isa siya sa pinakamalaking team doon, and yun. So every month meron kaming meeting together with the whole team, and then nung 2 days ago, ayun nga, meron kaming meeting, and yung iba face to face, and then the rest of the team naka-virtual, nasa video call kaming lahat, naka-video call sila, tapos ako and some of the team leaders and team members, and kasama yung director and yung general manager na boss ko, where we were all in the same conference room. And then all of a sudden during the meeting, nagulat ako kasi hindi ko talaga in-expect that i-recognize nila ako. I mean, nabigyan nila ako ng recognition, pangalan mo, and sasabihin yung achievements mo, yung mga nagawa mo, yung description, justification kung bakit binigyan ka ng ganong recognition. And alam mo yung talagang na-shock ako to the point na halos mahulog ako sa upuan ko, and hiyang-hiya talaga ako kasi alam mo yung na on the spot ako, caught off guard ako, at the same time alam mo yung very unexpected yung ganong klaseng attention, yung ganong klaseng recognition. Tapos at first hindi ako makapaniwala na ako yon. So nung tinawag ulit ako, yun nga, doon ko lang na-realize ako pala yung binibigyan ng recognition. And ayun, even after nung meeting na yon, we moved to another meeting sa ibang conference room. And to tell you honestly, hindi ko na naintindihan yung pinag-uusapan dun sa meeting kasi para akong naka-float, yung ganun ba? And I realized one thing, that God has given me that opportunity na mailipat ako dun sa malaking team to somehow give me hope na, alam mo yun, kumbaga yung current situation of restructuring ngayon sa organization, parang alam mo yung, kumbaga kung meron mang chances na mawalan ako ng work, siguro very minimal lang. Well, sana hindi, di ba? Sana hindi ako mawalan ng work. Pero somehow it gives me really a great hope na ang sinusupport kong team is yung pinakamalaking team na may hawak ng mga pinakamalalaking projects. And at the same time, with that given recognitions na mga binibigay sa akin, it's a testament na gusto nila akong magtrabaho. Yung ganun ba? So, alam mo yun, sobrang haba na ng video na to, pero ayun lang, gusto ko lang ikwento. Which is why masaya ako dun sa video na sinabi ko na kukwento ko siya kung bakit. So, ayun lang. Gabi na, ang dilim-dilim na, walang ilaw dito sa veranda. So, ayun, pinutol kasi yung mga puno dito, pakita ko sa inyo. So, medyo nakakailang kasi lahat ng mga coaching dumadaan dito, kitang-kita nilang mga nakaupo dito. So, pakita ko yung itsura nila. Pakita ko kung anong itsura sa labas. Yan. Ayan, yung mga puno dito sa side, pinutol na sila. So, yung mga sasakyan sa harapan, kitang-kita kami ng bongga-bongga, which is why yan, tinakpan ko na to ng Venetian blinds para hindi masyadong kita sa side. Yeah. So, I hope you enjoy this video, guys. I hope to see you again soon. God bless. Enjoy life to the fullest. Don't lose hope. Keep trying, keep going, whatever situation you are in right now.
keep fighting, and if you have a dream, go for it. Keep aiming, keep trying, and fight for it. And I'll see you again soon. Please continue to like, share, and subscribe. Comment down below in this video and click that notification bell at the bottom, and I'll see you again soon. Bye!